ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 4:04 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong aga Pilipinas, kung mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was Adlaw isang Lunes, Pebrero 23, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita JP Hervas kagkaroon sa aton mga headlines. Iloilo City Mayor Raisa Trenia suportado ang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makinabang ni PBBM. Bawa tuhoy sa pagtukod sa mga classroom building nga ginpirmahan sang DepEd kag LGU ginbaton sang presidente. Mga alkalde sa Western Visayas kag Negros Occidental nagpakigbahin sa aktibidad. Masobra 1,000 nga estudyante sa Bacolod City College nagbaton sang educational support gikan sa CHED. Face-to-face classes sa La Castillana kag La Carlota nagbalik na subong nga Lunes. Longest running Hiligaynon newspaper nga makina ugalingon ginbaton ang Memory of the World Award halin sa UNESCO National Commission. Kag paghana sa mga manunulo ginahandaan sang COMELEC sa gapatuman nga barangay and SK manual election. Alas 4 sa isa hapon kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suportado ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias ang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makinanabang nga ginlunsar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo sa Malacañang subong nga Lunes. Suno sa alkalde, luyag sang presidente nga siguraduhon nga ang Local Government Support Fund direkta nga mahatag sa tanan nga LGUs agud ang tag sa kabanwa kag syudad may alalangay nga shares ang suporta halin sa national government. Ano sambit ng inisyatibo sa idalom sang Office of the President, nagatuyo nga mas mapalapit ang serbisyo kag pondo sang national government sa tag sa kalukal nga panguluhan. Suno sa alkalde, ini alaming una nga kahigunaan nga gin-download ng LGSF sa amo nga pamaagi, gani mas sistematiko kag mas target-based agon ma-identify gid sang insakto ang pinaka-prioridad nga kinahanglanon sang isa ka LGU. Sa bahin sa Iloilo City, ginpahayag niya nga padayon ang ila paglibot sa mga barangay agud mabatian mismo ang ila mga prioridad nga proyekto nga sarang mapunduhan paagi sa LGSF. Ini nga ground level consultation nagabulig agud ba siguro nga ang pondo mabutang gid sa mga proyekto nga may direkta nga benepisyo sa mga Ilonggo. Pinaagi sini mas mahatagan sang hustong alokasyon ang mga proyekto sa infrastruktura, social services, disaster resilience, kag iban pa nga essential program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbato ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga memorandum agreement sa tunga sang nanaytuhay nga local government unit sa pungsod kag sang Department of Education para sa nationwide classroom building program sa Malacañang subong nga Lunes.
ang kasugtanan sa tunga sa Department of Education kag mga lokal nga panguluhan sa Luzon, Visayas kag Mindanao nagatuyong nga pabaskugon ang whole of government approach sa pagpasanyog sa mga pasilidad pang-edukasyon sa bug-os nga pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, tuman ang pagpasalamat ni La Carlota City Mayor Julo Halandoni kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa Department of Education sa paglakip sang ila syudad sa maragtason nga pagperma sang Memorandum Agreement nanungod sa pagpatukod sa mga hulot klasihan. Suno sa iya, dala niya sa iya pagpauli ang dako nga bulig agon makapatukod sang hilway kag moderno nga mga classroom nga nagakaangay gid para sa mga pamatanon sang ila syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang lakip ang Iloilo City Government kag Rojas City Government sa mga LGU nga nagperma sa Memorandum Agreement kaupo ng Department of Education para sa nationwide classroom building program sa Ceremonial Hall, Malacañang, subong Lunes. Mismo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang nagtambong kag nagperma sang MOA nga ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Si dalom sang MOA may partnership sa tunga sang DepEd kag mga LGU halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao para sa pag-upgrade sang educational infrastructure sa bug-os nga pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang educational assistance ang MIL 69 kay estudyante sang Bacolod City College. Ang bulig pinansyal ginhatag sang Commission on Higher Education o CONCHED pinaagi sa tulong dunong program sini. Si dalom sang programa, ang kada benepisyaryo ginhatagan sang 7,500 pesos bilang suporta sa ila pag-eskwela sa una nga semestre. Suno sa Bacolod City Government, ang suporta sang CHED, isa kadako nga tikang para sa edukasyon sang kabataan, ilabi na nga madamo ang gikan sa low-income household kag madamo ang nagatubang sang problema pinansyal nga nagaresulta sa pag-untat sa pag-eskwela. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbalik na ang face-to-face classes sa La Carlota City kag La Castillana subong Lunes, Pebrero 23. Ini kasunod sa naging mando nanday La Carlota City Mayor Julo Halandoni kag La Castillana Mayor Añejo Nicora. Malulumaan nga ginmando sang duha ka alkalde ang suspensyon sang klase sa nagligad nga Biyernes matapos ang kasarangan nga paglupok sang kadaon sang nagligad nga Webes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sang 13 ka volcanic earthquake ang DOST FIVOC sa Bulkan Kalaon sa makaligad nga 24 oras sandig sa bulletin nga ginpagwa Lunes sang aga Pebrero 23. Naglabot naman sa 1,665 tonelado kadlaw ang na-monitor nga sulfur dioxide flux ng bulkan sang Pebrero 22. Wala sang pagbago sa alert status ang kadaon kag nagapabilin sa alert level 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasado alas 7 sang aga, Pebrero 23, nagka-monitor ang DOST FIVOC sa magnitude 3.3 nga linog sa Negros Occidental. Sa information number 2, ang sentro na balag sa syudad sang La Carlota kag may kadalumon nga 11 kilometros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa isa ka masaysayan nga seremonya sang Lunes ginbaton sang Makinaugalingon kay ginagkabig longest running Hiligaynon newspaper ang Memory of the Word Award halin UNESCO National Commission of the Philippines. Mismo si Pilar Martinez tag-iya sang Makinaugalingon ang nagbaton sang award kag descendants ni Rosendo Mejica. Ang awarding ceremony ginpangunahan ni Professor Nick Diocampo, Presidente sa UNESCO National Commission Memory of the World Committee, Ivan Henares, Secretary General sa UNESCO National Commission of the Philippines, Councilor Cedfric Cabaluna, Nene de la Liana, Irene Ong, kag Mandri Malabor, kag mga miyembro sang Kadima. Ini ang ikaduha nga entry halin sa Iloilo nga nalakip sa Museum of the World sa UNESCO National Commission of the Philippines. Ang una, amo ang hinilawod nga epic chants sang Panay Bukidnon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, Road Safety and Emergency Training Program ginhiwat sa Banwasang, San Joaquin. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Ginpaydalom sa tatlo kadlaw nga Road Safety and Emergency Response Training Program o kon ERTP. San Joaquin, naghiwat sa training sa audiovisual Yari ang detalye sa nga balita sa report ni Janelle Baclay. office ko. Hinpaydalom sa tatlo kadlaw nga road safety and emergency response training program ang mga traffic enforcers, police traffic officers, MDRRMO personnel ka mga barangay tanod sa Banwasang San Joaquin. Naghiwat sa training sa audiovisual room sa San Joaquin People Center ang LTO Gimbal District Office kaupod sa lokal nga panguluhan sa San Joaquin. Nangin lecturer sa aktibidad sa Mr. Bernard Bakay Michael Costuya nga nagikan sa Regional Drivers Education Center Traffic Safety Unit sang LTO Regional Office 6 kaupod sa mga kapulisan kag subong man MDRRMO sang San Joaquin. Tinutuyo sang paghanas nga madugangan ang hibalo sa mga tagsa ka mga traffic enforcers kag mga auxiliary sa pagpatuman sa mga layi kag polisiya sa trapiko, mga dapat himuon kung may emerhensya kag kalamidad, labi kag labaw sa tanan ang epektibo nga komunikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Capiz Provincial Health Office naghiwat sang TV Active Case Finding Activity. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Ereñata. Radyo Pilipinas Report. Naghiwas ang tuberculosis active case finding ang Provincial Health Office sang Capiz sang Damlaglang. 92 ka pasyente gikan sa Barangay Baybay Rojas City ang nagbuylog sa aktibidad. Gimpaynalom ang mga pasyente sa screening para sa sintomas sang TB kag nag-avail man sang diagnostic services. Nang imposible ang active case finding activity pinaagi sa partnership sang Capiz Provincial Government kag USA TB Implementation Framework Agreement. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagid nga balita, natala na nga magpatigayon sa paghanas ang Commission on Elections sigon COMELEC sa mga manunudo nga magaserbe sa nagidapit nga barangay NSK elections. Sunod kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, matapos ang voters registration, lagip sa ila i-calendar of activities ang training sa mga manunudo. Labi pa kag manual ang sistema sa eleksyon sa Nobyembre. Hindi parehos ang kinaandaan nga automated ang piniliay, may pila ka sistema dapat nga ma-update sa bahin sa mga manunudo nga magaserbe bilang BEI. Isa man sa ginahandaan sa Commission ang filing sa Certificate of Candidacy sa maabot na nga bulan sang Setyembre. Radyo Pilipinas News. Women's SLPA sa Haniway kag Isatyu nagperma sang bawa para mas mapaligon pa ang produksyon kag negosyo sang asosasyon. Nagabalik si Marian Grace Ereñata para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Nagperma sang Memorandum of Agreement o kon MOA ang Dabong Women's Sustainable Livelihood Program o kon SLP Association sa Banwasang Haniway kag Iloilo Science and Technology University o kon ISATU para mas mapaligon pa ang produksyon kag negosyo sang asosasyon. Giniwat ang MOA signing kadungan sang blessing kag opisyal nga launching sang asosasyon sa Barangay Dabong Haniway, Iloilo. Tinutuyo sang MOA nga mapabakod ang pag-updanay sang duwa ka partido agud masiguro ang padayon nga pagbinuligay kag tayoy nga suporta para sa pagpauswag sang asosasyon. Paagi sa kasugtanan, maghahatag ang ISATU sang padayon nga giya, mga inisyatibo sa pagpauswag sang kapasidad kag nagkakaigo nga teknikal nga bulig sa pagpauswag sang proseso sang produksyon kag sang operasyon sang negosyo sang SLPA. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo
Radyo Pilipinas News. 1.4 milyones pesos nga balor sang improvements ang access road sub-project sa kabarangay Sinubaan gin-turn over na sang DSWD NIR. Nagabalik si Marian Grace Areneta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Gin-turnover sa DSWD Negros Island Region ang natapos na nga improvement sa Barangay Access Road Sub-Project sa Barangay Bakuyangan, hinubaan sang Damlaglang. Ang proyekto sa idalon sang payapa at masaganang pamayanan o kon pamana Peace and Development Program balor 1.4 million pesos. Tinutuyo sa proyekto nga mapamaayo ang akses sa mga nagapanguna nga serbisyo para sa mga pumuluyo sang lugar. Pinaagi sa mas luwas kag mas masaligay nga infrastruktura sang dalan ang inisyatibo makabulig sa pagpaligon sang pangabuhian, pagpanubo sang oras sa pagbiyahe kag pagpasanyog sang koneksyon sa mga komunidad. Yara sa pag-turnover ang mga representante sang local government agencies, security sector, miyembro sa Municipal Interagency Committee, Barangay Local Government Unit, community volunteers, indigenous peoples community kag program partners. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Lokal nga panguluhan sang syudad sang Pasig pataasan sa 150,000 ang mabaton nga cash gift sang mga sentenaryanda. Nagabalik si Marian Grace Areneta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Taasan sa 150,000 pesos ang lokal nga panguluhan sa Pasig City ang cash gift para sa mga sentenaryan. Ini matapos naging pasar sang sangguniang panlungsod ang City Ordinance No. 2026-013 nga nagaamyenda sa City Ordinance No. 2023-047 nga nagapataas sa centenarian cash gift halin sa 100,000 sa 150,000 pesos retroactive umpisa January 1, 2026. Gimpayag sa lokal nga panguluhan nga ang adjustment isa ka pamaagi para maghatag sang mas mabasog nga bulig bangod sang nagataas nga gasto sang pang-adlaw-adlaw. Sining karon lang nagbaton sang 150,000 pesos nga cash gift gikan sa LGU Pasig City si Eleuteria David gikan sa Barangay Mambiranan, Pequeño. Mismo si City Mayor Stephen Palmares ang nag-turnover sang cash gift kay David upod sa Evelyn Paya, City Social Welfare and Development Officer, kag Dr. Elgita Fernandez, Head sang Office of the Senior Citizens Affairs. Magluwas pa sa paghatag sang LGU, makabaton man ang isa ka centenarian sang 100,000 pesos nga cash gift, letter of felicitation nga pirmado sang Presidente sang Pilipinas, kag Certificate of Recognition gikan sa National Government. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naghiwat ang Redemptorists of St. Clement's Church Iloilo sa lapas sang Red Charity Gala 2026 sa National Museum of the Philippines, Iloilo sa Biyernes, Pebrero 20. Ang aktibidad nagatuyo nga makatipon sang pondo nga gamiton para sa pagpatahom sang maragtason nga Carillon Tower sang nasambit nga simbahan. Nakip sa mga nagperform sa gala ang Davao Suzuki Youth Orchestra, kaupod sa Evgeny Okanov, isa ka concert pianist gikan sa Australia, kay Manlutak Balahadya Ligayo nga isa ka soprano, Professor Renato Lucas nga isa ka concert cellist, kag Lion Lopez nga isa ka classical guitarist. Ang pagpatahom sa Carillon Tower ang nagakinahanglan sang masobra 10 milyones pesos nga pondo. Magluwas sa pagpabakod sa pundasyon sini, nakip sa planong ipatuman nga pagbago sa mismo nga tower ang pagbutang sa museo, elevator kag prayer room. Ang pagpatahom sa maragtason nga tower ang kabahin sa mga pagtingwa kadungan sang selebrasyon sa ika-80 nga tuig sang unang nga novena para sa Our Mother of Perpetual Health sa Pilipinas kag sa bugos nga Asya nga natabo sa nasambit man nga simbahan. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas News. sa Marso 3 ang gabi mangin intablado ang langit sa isa ka tumalagsahon nga celestial show ang total lunar eclipse o kunang pagpakita sang blood moon. Suno sa DOST Pagasa, masaksihan sa Pilipinas ang kapin isa ka oras ang lunar eclipse kung manami ang tiyempo.
Sa pag-observe sa aktibidad, hindi man kinahanglan sa mga powerful nga mga gamit bangod, mahapos ini nga maobserbaran. Sarang makagamit sang binocular ang mga malamtaw para mas klaro kag mas malapit, pero siling sang pag-asa, hindi man ni requirement. Hindi kangay sa solar eclipse, sa lunar eclipse, hindi na kinahanglan sang protective eyewear. Masugod pula ang bulan ala 7:04 sang gabi, samtang ang maximum eclipse lauman sa alas 7:34 sa gabi. Pahanumdom magpangita sang wayang nga lugar para wala sang obstruksyon sa paglantaw, ihanda ang kamera sa pagkuha sang litrato sang bulan kag ipakigbahin ang inyong mga moon photos para maistoryahan sa isa bilang isa ka komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:24 na sa hapon. Kagamoy adto ang mabalita na tipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Headliners Buwas, sumungadlaw sang Lunes, Pebrero 23, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Vermora Ventura sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.